Kasi ang sabi ng salita ng Diyos sa Biblia, sa unang Tesalonica 5:21, ganito nakasulat. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ayan, sabi sa Biblia, subukan ninyo ang lahat ng mga bagay. Alam mo, sinabi ito kapatid, nung panahon na hindi pa masyadong maalam ang tao. Subukin ang lahat ng bagay. Miski nga sa pagkain, di ba? Meron tayong trial and error. No? Nung araw, kasusubok ng tao, nalaman niya kung ano ba yung magandang pagkain, magandang gamot, Kung sinusubok mo ang lahat ng bagay, dapat unti-unti muna kung subok pa. Tikim-tikim. Hindi masamang subukin ang lahat ng bagay. Subukin mo na tignan mo kung maganda bang mag-exercise. Subukin mo, mas ganda ba yung saging? O ngayon, meron akong bagong tuklas na kaalaman tungkol sa saging. Yung pala, kung meron kayong, halimbawa, meron kayong kulugo, balatan mo yung saging. Yung balat ng saging, yung loob ng balat, dahil yung labas at saka loob ng balat yung loob ng balat, idikit mo sa kulugo, tapos lagyan mo ng tape, bayaan mo siya doon, matagal. Matatanggal ang kulugo. Napakaganda pala ng saging, sis Luz. Ang ibig ko sabihin, subukin natin ang lahat ng bagay, utos yun. Pero ang kasunod, ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Kung lahat ng bagay ipinasusubok, ang mga relihiyon ba dapat subukin din? 4:1 ng unang Juan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayon, ang mga relihiyon susubukin mo rin, yung mga nangangaral, mga minamahal, sabi ni San Juan, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, huwag kang basta paniwala ng paniwala. Ngayon, ang masasabi ko sa iyo kapatid, dapat talaga mag-research. Magandang mag-research ng mga relihiyon. Ginawa ko kasi yan Kasi dati akong presidente ng student council nung ako'y high school. At pagka Webes, merong religious class, ni-research ko lahat. Kaya ngayon, lahat ng aral nila alam ko. Pag itinanong mo sa akin, alam kong sagutin. At na-research ko higit sa lahat ang Biblia. Sa awa ng Panginoon, nakita ko yung mga sagot sa aking tanong sa Biblia. Kaya siguro dapat maniwala kang nakita ko kasi pag may nagtatanong sa akin ngayon, sinasagot ko galing sa Biblia. Kasi nga nakita ko yung sagot sa Biblia dun sa mga tanong. Yun ang ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Kasi bago nyo pa itinanong, tanong ko na yon. At sinagot ako ng Diyos sa magitan ng Biblia. Kaya ngayon, kahit ano pa itanong mo sa akin, nag-uumpisa ka palang magtanong, nasa isip ko na, tanong ko rin yan nung araw alam ko, sagot yan. Dahil nasagot na ng Diyos yan sa Biblia. Kaya tanong mo, nagkakasala ka ba o lumalabag ka ba sa Biblia? Pagka nagre-research ka o sinusubok mo ang iba-ibang relihiyon, hindi. Hindi kasalanan yan. Sumusunod ka pa nga sa utos. At alam mo ang pangako ng Diyos, kapatid, pagka naghahanap ka at nagre-research, basahin natin ang Mateo 7:7. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. May pangako ang Diyos. Pag naghanap ka, makakasumpong ka. Pag talagang taos sa kalooban mo, if you are sincerely, really looking for the truth, makukuha mo, matusumpungan mo ang katotohanan. Yun ang pangako ng Diyos sa iyo, kapatid. Pag talaga naghahanap ka, makikita mo talaga. Hindi magkakabisala ang salita ng Diyos. Pag talagang sincerely naghahanap ka ng totoo, makikita mo.